Ang too much alcohol po sa katawan natin is a known na risk factor for erectile dysfunction. Ito ay isang kondisyon na hirap ma-maintain yung energy. Pag wala kang energy, hindi rin tatagal sa bakbakan si Manoy. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, let's talk about things you shouldn't do before and after sex. Ang isang healthy sexual relationship po ay nagbibigay ng mas malalim na bonding, brings you closer to your partner. May benepisyo po ito sa ating mental at sa ating physical health. Kapag madalas natin itong ginagawa doon sa mga taong espesyal sa atin, mas nag-i-improve ang ating heart health, nababawasan ang ating stress and anxiety, at marami pa pong iba. Okay, mag-start muna tayo doon sa mga bagay na dapat ina-avoid or iniiwasan natin bago tayo makipag-sex. Number 1 dyan, dapat na iniiwasan natin bago tayo makipagtalik ay yung mga pagkaing spicy or maaanghang. Medyo bawasan natin yung pagkain ng maaanghang. Dahil ito ay pwedeng magdulot sa atin ng acid reflux symptoms or kaya naman heartburn. And also may burning sensation din yan doon sa ating throat. Yan yung mga pwedeng dahilan kung bakit hindi tayo magiging komportable pagka nandun na tayo sa kama with our partner or magiging difficult sa atin yung pakikipagtalik. Imaginin mo nga naman kasi, may heartburn ka, may acid reflux ka, tapos meron pang mainit na sensation dyan sa throat mo. Paano mo pa ma-enjoy yung pakikipagtalik sa partner mo kung ang dami mong discomfort feelings? Another thing, avoid drinking too much. Kung iinom ka ng isang shot, 2 shot, enough na yan to get you in the mood. Pero kung susobra pa dyan, hindi na po maganda bago kayo makipag-sex sa mga partner nyo. Ang too much alcohol po sa katawan natin is a known na risk factor for erectile dysfunction. Ito ay isang kondisyon na hirap ma-obtain or ma-maintain yung energy sa katawan natin. Of course, pag wala kang energy, hindi rin tatagal sa bakbakan si Manoy. Another thing, don't shave right before. Kung ang preferred mo is nakashave ka bago ka makipagtalik, okay yun. Pero wag na wag mong gagawin yan yung right before. Nag-shave ka ngayon, then ilang minuto lang, ayan na. Kasi pwedeng mag-cause ng irritation sa skin natin yan. Mas nagiging fragile po yung around genital area natin kapag bagong shave tayo. Mas sensitive yan. Of course, may mga kiskisa na mangyayari dyan. Kaya magiging prone to irritation galing doon sa sex friction. Better na mag-shave ka day before kung may plano ka. So, plan ahead. Now, ano naman yung mga bagay na dapat iniiwasan mo or ina-avoid mo after having sex? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 1 dyan, wag na wag mong kakalimutan gumamit ng banyo. Kailangan after natin makipagtalik, ay subukan nating umihi. Napakagandang idea po na i-empty natin yung ating mga bladder after natin makipagtalik. Dahil nag-exchange tayo ng mga bacteria sa katawan, pwedeng mag-transfer yan. So, kinakailangan na malinis uli natin yung buong katawan natin after makipagtalik. Mas better kung maligamgam na tubig ang gagamitin para after nun is relax na lalo ang katawan natin. Marireduce yung risk sa infection
kung pagkatapos natin makipagtalik, mag-shower tayo. Another thing, pakaiwasan natin yung maghuhugas tayo, then idudush natin yung loob ng ating vagina. May mga nagsasabi na para wag kang mabuntis, after mo makipagtalok, kailangan daw tumalon-talon ka or hugasan mo yung pinakaloob ng vagina mo para ma-wash out yung mga semen na nandyan sa loob. Or maiwasan yung mga sexually transmitted disease. Mali po yun. Dahil nawawala yung normal na vaginal flora. At mas lalong nag-i-increase yung UTI. So, iwasan pong i-douche yung kaloob-looban. Another thing, iwasan pong gumamit ng mga perfume or super bangong mga sabon or panghugas dyan sa inyong genitals after ninyong makipagtali. Pakiramdam nyo kasi lilinisin nyo ng stock, kaya kailangan sabunan nyo ito ng mabuti. Big no po yan. Kapag strong po ang scent or amoy nung panghugas ninyo, that means strong din po ang mga chemicals na nandyan. So siguraduhin na gumamit po ng mga mild formulation na panghugas dyan sa genital. I recommend yung NMDS or No More Dark Secret ng K-Skin. Merong pambabae at may panlalaki tayo. It has mild formulation and FDA approved. So that is very safe po panghugas dyan sa ating mga private part. Before or after sex man. At wag din pong gagamitan ng mga lotions na may mga matatapang na amoy. Kung hindi naman available ang mga ito, no, so better na tubig na lang ang gamitin. Para ma-avoid yung irritation doon sa genitals natin na dulot ng matatapang na kemikal. As one, iwasan pong gumamit ng mga tight-fitting clothing after SEX. Diba, pagkatapos natin makipag-SEX sa mga partner natin, may mga excess pang fluids na lumalabas dyan or mga pahabol na kahit tapos na, ilang oras na nakalipas, may lumalabas-labas pa rin dyan. So, it is good idea to allow for free drainage and air yung ating mga kifay after natin makipagtalik para maiwasan yung pag-spread ng bacteria. Alam nyo guys, being present with your partner at the moment increase your intimate connection and yung bonding ninyo with one another. Kaya kung available ka naman, hindi ka naman pagod, huwag nang tanggihan yung mga partner ninyo. Dahil isa yan sa mabisang paraan para mas lumalim yung pagsasamahan ninyong mag-asawa. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin? Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na tingin nyo magugustuhan ng video natin. So, see you again on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!